May chismis ako. Meron daw isang nilalang na Chaka Bells, weird gumalaw at mabaho. No, it's not your husband or jowa na manloloko. But it's the Sigbin. This is Myths and Makeup na kung saan ang chismis ng nakaraan ngayon sa FYP mo na dumadaan. Ano ba talaga ang itsura ng Sigbin at bakit laging kinukumpara sa mga cheaters? Ayon daw sa mga ninuno natin na nakaspot na ng Sigbin, may mix raw to ng parang kambing, aso, demon, tapos may malaking tenga. Super flexible daw yung buntot nito. Medyo natatawa ako dito, pero para daw siyang latigo. Dominatrix siya! Pero alam nyo, ano ang pinaka-creepy sa kanya na feeling ko kapag nakita niya mapapasigaw na lang talaga kayo. Ang ulo niya ay nakababa sa gitna ng dalawa niyang legs, tapos yung mga paa niya, baliktad. Kaya nga, pabaliktad din siyang naglalakad. Ito na yung legend ng Sigbin. So, sabi ng mga matatanda from Visayas and Mindanao, lumalabas daw to tuwing Holy Week, Semana Santa. Pero hindi niya ginagawa yon para mangumpisal sa akin sa kumpisalon. Pero para daw maghanap sila ng mga victims nila. Mostly daw kapag banal yung paligid o kaya yung tahimik, doon sila lumilitaw. Sa mga alamat naman ng mga Cebuano, mostly daw yung mga mangkukula, mga albularyo, kinukuha daw sila as demonic pets. Tapos nilalagay nila sa clay jar. Actually, may mga claims din na related sila sa mga aswang. Magpinsan daw ang dalawa. Pero sa iba naman, parang pets din daw sila ng mga aswang. Gulong-gulo na rin ako. Honestly, hindi ko nga alam kung matatawa ako doon. Na-imagine ko kasi na parang nagbabonding sila, parang wino-walk ng aswang yung Sigbin. Diba? Parang cute. May chismis pa na may mga lahi raw ng mga tao na kayang mag-anyong Sigbin. Parang mala werewolf, Jacob, what happened Vela, why crying again? Ganon. So why is it a danger to society? Kasi nandudukot siya ng mga bata. Si Be, nangunguha daw ng anino. Sa ibang mga kwento naman, puso daw ng bata ang dinidikwat tapos ginagawang anting-anting. Sa tingin nyo, totoo ang Sigbin? May mga scholars kasi na nagsasabi na baka raw yung origin ng kwento ng Sigbin nanggaling sa sightings ng mga totoong animals. Like, kunwari, kangaroo, Tasmanian devil. Kumbaga, parang pinapaniwalaan nila na mga afam animals sa mga to, yung mga galing ibang bansa, tapos naligaw lang sila. Pero syempre sa probinsya, wala namang ganun nun. Kaya nga, every time na may makikita sila na weird animal, iisipin na kagad nila ay sumisip-sip siya ng dugo, ay Sigbin to. Nakalimutan ko din i-mention kanina na meron din mga chismis na sumisip-sip din daw sila ng dugo. So ngayon, may kukumpara mo pa rin ba ang jowa mo ang asawa mong manloloko sa Sigbin? I say it's an insult. Para sa Sigbin. At least ang Sigbin, loyal sa amo. Kaya nga kung gabi-gabi ay nawawala ang jowa mo, tapos hindi siya nagpapaalam. Girl, hindi siya Sigbin kundi isang red flag. Comment nyo na lang kung ano ang susunod nating pwedeng i-feature dito. It could be a myth, it could be a legend, it could be folklore. So, goodbye!